Naku po mga kababayan, totoo kaya ito? Matinding pasabog ni Attorney Balikod ang attorney ng 18 Brave Marines mga kababayan. Kasi sabi niya dito, inupiran daw ng 10 million kada isa yung mga Brave 18 para hindi magsalita itong 18 Marines mga kababayan. At ayon po sa informasyon, si Trillanes daw mga kababayan di umano ang nag-offer. Ayan po. Sabi dito, basahin natin po ang buong ulat dito po sa Ang Balita Ngayon. Ayan, sabi ni Atty. Baligod kay Trillanes, bakit kailangan nyong operan ng 10 million ang Brave 18? Ayan, may ano po, question mark. So ito ang tanong ni Attorney Libby Baligod, Legal Counsel ng 18 dating sundalo, matapos ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naniniwala siyang may isa sa 18 dating bagmen o bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang babaligtad o aamin na gawa-gawa lamang ang mga aligasyon kaugnay ng umano'y maleta ng pera mula sa flood control projects. Sa isang social media post, kwinestyon ni Baligod ang pahayag ni Trillanes at ibinahagi ang screenshot ng umano'y mensahe na nag-aalok ng pera. Nako mga kababayan, mayroon palang screenshot mga kababayan. Sa isang social media post, kwinestyon ni Baligod ang pahayag ni Trillanes na ibahagi ang screenshot na umano'y mensahe ng nag-aalok ng pera kapalit ng pag-atras ng kaso at pananahimik. Naku, naglabas daw po ng screenshot na ibinahagi ni Attorney Baligod na nag-aalok ng pera. Hindi lang basta pera, 10 milyon mga kababayan, para daw umatras ng pag-atras ng kaso at pananahimik, para tumahimik daw itong 18 Brave Marines. Ito ba sinasabi mo, Trill? Bakit kailangan nyong operan ng 10 million ang bawat isa sa Brave 18 para itago nyo ang katotohanan? Lousy kayo talaga. Ayan, kalakip ng post ang screenshot ng umano'y usapan na nagsasabing, pag ma-okay ka ganito, magkakaroon ka ng 5 million. Iatras ang kaso. Grabe no, 5 million daw muna yung pauna. Tapos, meron ako 5 million. Tulungan tayo, Bok. Magkakaroon ka at magkakaroon din ako. Grabe no, 5 million. Tapos 5 million pa. Bali 10 million. Nakasulat din sa naturang mensahe at ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo. Din, mananahimik na lang, Bok. Ayan daw po. Grabe no, patatahimikin para hindi nga maungkat itong flood control scam mga kababayan. Nauna rito, sinabi ni Trillanes na naniniwala siyang may isa sa 18 dating sundalo ang magsasalita at babawiin ang kanilang mga aligasyon. Iginiit din niyang walang halaga ang social media engagement kumpara sa magiging batayan ng korte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na tugon si Trillanes kaugnay sa naturang post. Ayan mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito? No? Sa pahayag po ni Atty. Levy Baligod na pag-offer di umano ng 10 milyon sa 18 Brave Marines. May katotohanan kaya to mga kababayan? Pero sa palagay ko, may katotohanan kasi may screenshot na ipinakita si Atty. Baligod mga kababayan. So ngayon pag-usapan din natin itong pahayag din po ni The General's opinion, kasi napareact nga rin siya dito sa pagbigay ng offer, no? Na para bumaligtad nga daw itong mga 18 Brave Marines. So pakinggan nyo pong pahayag ni The General's viewpoint mga kababayan na si General Macanas. Ito na po. Yan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Ang Balita Ngayon. Attorney Baligod kay Trillanes.
Bakit kailangan yung offeran ng 10 million ang Brave 18? Mm. Ito ang tanong ni Atty. Libby Baligod, Legal Counsel ng 18 dating sundalo. Matapos ang pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na naniniwala siyang may isa sa 18 dating bagmen ni dating Congressman Saldico ang babaliktad o aamin na gawa-gawa lamang ang mga aligasyon kaugnay ng umano'y maleta ng pera mula sa flood control projects. Sa isang social media post, pinestyon ni Baligod ang pahayag ni Trillanes at ibinahagi ang screenshot ng umano'y mensahe na nag-aalok ng pera kapalit ng pag-atras ng kaso at pananahimik. Ito ba ang sinasabi mo, Trillanes? Bakit kailangan yung offeran ng 10 million ang bawat isa sa Brave 18? Para itago nyo ang katotohanan, lousy kayo talaga. Lousy kayo talaga. Monday has helped us be much more effective and efficient. Max's group started out as a small Kalakip ng post ang screenshot ng umano'y usapan na nagsasabing, ito yung mga screenshot, mga alleged text messages. Pag may okay ka, ganito, magkaroon ka ng 5 million, iatras ang kaso. 5 million ka, Bok, meron ako 5 million. Tulungan tayo, Bok, magkaroon ka at magkaroon din ako. I don't know sino itong nag-aalok sa mga Brave 18. So 10 million lahat. At ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo din. Manahimik ka na lang, Bok. Bok ang tawag sa PMA, ganun yun. Mga magmimista, Bok. So, dito sa mga Marines, yung magkakasama, pwede rin yun, parang Brad. Pag Bok, parang brother in arms. Nauna rito, sinabi ni Trillanes na naniniwala siyang may isa sa 18 na dating sundalo ang magsasalita at babawiin kanilang mga aligasyon. Iginiit din niyang walang halaga ang social media engagements kumpara sa magiging batayan ng korte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na tugon si Trillanes kaugnay sa naturang post. Okay. So, ito, ang alam ko, nung nagsalita na si Master Sergeant Orly Gutesa, nagsimula na ang galamay ng mga mastermind para kausapin itong dating tauhan ni Saldico. Hindi pa sila tinawag na Brave 18 noon. Kino-convince na sila, na huwag kayong magsalita. Naniniwala ako sa pahayag nila na binigyan daw sila ng 50,000 ni General Torre. Yan ang pahayag nila. Para huwag nang magsalita. So takot na takot sila na may magsasalita para patunayan ang sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa. Pinigilan nila ang mga kasama ni Master Sergeant Orly Gutesa, but hindi sila nagtagumpay. Dumating ang panahon, lumabas ang Brave 18. Ngayon, nadagdagan ng 4. Kaya Brave 22 na sila ngayon. So, ang gustong gawin ng mga mastermind, i-destroy ang credibility ng Brave 18 at kagaya ng ginawa nila kay Master Sergeant Orly Gutesa, napaperma nila ng affidavit si Master Sergeant Orly Gutesa na binabawi niya ang mga sinasabi niya. So, ganyan din yan. Itong Brave 18, nag-undergo sila ngayon ng matinding pressure. Ino-opera niyan. So, natetesting ang kanilang prinsipyo. Tapos, yun na nga, tinatakot sila sa kaso. Kasi, ang dami ng kasong naisampa laban sa kanila. Kaya, kailangan tulungan natin ang Brave 18 Marines. So, salamat sa mga nagpadala.
Nakapadala na tayo ng 250,000 pesos sa kanila. 2 beses na tayong nagpadala. Sa mga gusto pang magpadala, ito po yung anong tawag nito? GCash number na pwedeng magpadalhan. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry. Echo Victor Alpha November Henry. Kahit anong amount lang. Salamat sa mga unang nagpadala. Malilit lang yung padala eh. 5 pesos, 10, 15, 20, 50, 100. Malilit lang na amount. Kaya lang naipon. Kaya dumami. So, ngayon na nagbago na ang liderato sa Senado, we expect na wala munang flood control hearing. Sigurado. Kaya lang ang aasikasuhin ng Brave 18 Marines yung kaso. So, kailangan nila ng puntahan kung saan-saang piskal, saan-saang korte. So far, wala pa naman tayong nababalitaan na yung kaso nila is naiakyat na sa korte. Lahat nasa kwan pa lang ngayon. Nasa fiscal pa lang. Sana wag nang aakyat sa korte kasi matagal-tagal na labanan pag umakyat sa korte. But anyway, nandyan naman si Atty. Baligot. Sanay na yan. Kailangan lang nila ng pamasahe, pagkain, suporta sa pamilya. So to me, napakalaking sakripisyo ang ginawa ng Brave 18 Marines. Pasalamat tayo. At may katulad nila, mga dating sundalo, kahit tinatawag silang kargador, bagmen, o kung ano-ano pa, to me, mga modern day heroes itong Brave 18 Marines. Mabuhay po kayo. Salamat mga. So, ayun po mga kababayan yung pahayag ni General Macanas no, dito nga sa pag-offer sa 18 Brave Marines. So, mag-comment kayo mga kababayan ng pahayag nyo dito. Anong masasabi nyo sa kanyang mga sinabi. At sa mga bagong pasok dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.